Okay mga kaibigan, welcome back dito po sa Pera-Pera Lang Yan, dito sa RHTV, Usapang Lalaki. Siyempre kasama pa rin po natin mga kaibigan si Mr. Armand Benco. At ang sabi ko nga po natin kanina bago tayo nag-break na pag-uusapan po natin dito ang sinasabi nating savings. Ano nga ba ang sa ating mga Pilipino? Ano nga ba yung pagkakaintindi natin sa katagang ito? Savings o pag-iimpok. Yung iba, iniisip malamang, makapag-save ka lang, makatago mo lang yung pera mo, tapos yung iba, pag na-save na, gagalawin, yan ba ay tamang proseso? O ano nga ba talaga ang dapat na pagkakaintindi natin sa savings? Ngayon, tanungin natin si Sir Arman. Sir Arman, pag sinabi po nating savings, ano ba talaga ang tunay na kahulugan at ano po ang dapat nating gawing pag-intindi sa katagang savings? Una, dahil 98% ng Pilipinong pinapanganak hindi pa mayaman. Tama. Katulad ng sinabi natin kung anong ibig sabihin ng taong mayaman. Ibig sabihin kailangan ng 98% ng Pilipinong pinapanganak ay sana makapag-aral, matuto, makapagtrabaho, at kapag siya nagtatrabaho na, meron na ngayon siyang pagkakataon yumaman. Yung sinabi natin kanina. Ang savings, yan ang unang kapital natin sa pagyaman. Kasi walang ibang magbibigay sa atin ng pagyaman. Hindi obligasyon ng pamahalaan gawing mayaman ng kanyang mamamayan. Hindi obligasyon ng employer nyo na gawing mayaman ng kanyang mga empleyado. Tama. Hindi obligasyon ng Diyos kung sino man ang pinapanginoon ng tao. Obligasyon mo sa sarili mo yumaman. At ang una mong kapital, yung pag-ipon. Yung pag-ipon, sa kahit anong libro tungkol sa financial literacy, libro man ni Mr. Francisco Colayco or ng mga dayuhan, sinasabi na ang pag-iipon, pag-iimpok, pagsusubi, or savings, yan ang paying yourself first. Binabayaran mo muna ang iyong sarili. Bago mo bayaran ng kuryente, tubig, utilities, cellphone load, parlor, yung iba pa, kung ano yung mga una nilang pinagbabayaran, tuition fee, bayaran mo muna ang iyong sarili. Yun ang ibig sabihin ng savings. Kasi sa maalala ko, sir, yung pag-usap namin ni Sir Tupac before na sa ating mga Pilipino, yung ugali natin is, yung savings natin is after na yung mabayaran natin yung mga utang natin, after na mabili natin yung gusto natin, kung may matitira, yun yung savings. Correct. Pero yung savings na dapat nating maintindihan, ang process nito ay bayaran mo yung sarili mo muna bago ipagkasya doon sa iyong gastusin. Alam mo, ako ang unang guinea pig ni Mr. Colayco noong 2003. Hindi pa siya sumusulat ng libro, wala pa kaming financial literacy. Simpleng empleyado nga lang ako. Lagi akong nangungutang sa kanya. Katulad ng ordinaryong empleyado, lumalapit sa amo, sa may-ari ng kumpanya, lagi akong bumabali, nangihiram. Hanggang binigyan niya ako ng special na atensyon, hindi dahil special child ako, binigyan niya akong dahil maayos naman ako naghahanap buhay sa kanya. Sabi nga, tignan ko nga kung paano mo hinahawakan ng iyong pananalapi. Doon namin nakuha na noon, sabi ko, ito ang naturo sa akin ng mga magulang ko. Pag binibigyan ako ng allowance, sinabihan na ako noon na huwag ako masyadong magastos. Para kung may matira, meron akong savings. Dahil bata pa, walang disiplina, kung meron akong natitira, pinanggagastos ko pa. Kasi ang tingin ko sa pera, hindi panggastos lang siya, pambili. Ang pananaw ko pa, sabi ng mga nakaka-impluwensya sa akin, pera ng magulang ko, dapat gastusin mo kagad yung pera para may dumating na dagdag na pera o bagong pera. So, hindi ako nakakaipon. Kasi hinihintay ko na yung ipon maging resulta, uy, merong natira. Nung ako naman nagtatrabaho, ito, tuwan-tuwa si Mr. Colayco, Sir Topax, na kapag may pumapasok na kita, bawas ang aking gastusin, ang resulta, utang. Kasi yung gastusin ko, ganitong kataas, yung sweldo ko, ganitong kaliit lang naman, napipilitan ako sumabay sa mga kaibigan ko, sa mga kaopisina ko. Minsan yung tinatawag natin na peer pressure. Peer pressure, very correct. Minsan kinakailangang sumabay, may bagong si ganito. Kung ano yung relo, ano ang sasakyan, ka accessories ng walang katapusan ng gastusin kung iisipin mo. So, I end up with credit card debts. Lubog na lubog sa utang. Halos hindi na ako naengganyo sumweldo dahil ang sweldo ko pinambabayad lang ng utang. Sir, makat muna kita doon sa na-mention niyo yung credit card. Sa pag-iipon ba, sa pagsisave ba ng pera, ng pananalapi, itong credit card ba ay hindrance ba ito? Kadalasan, kung walang disiplina, kaya binigyan din ko kagad sa una,
Noon pa man, lahat tayo tinuruan at sinabihan na huwag masyadong magastos, matuto magtipid. Pero dahil kulang sa disiplina, hindi nakakapag-ipon, hindi kulang sa disiplina, hindi nababantayan yung kinakaskas sa credit card na sobra-sobra na pala sa limit or sobra na sa kakayanan sa pagbayad hanggang mapansin mo, lubog ka na. Sir, sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa isang ordinaryong Pilipino, sa inyo po ba, halimbawa, ordinaryong Pilipino yung nagtatrabaho ka sa halimbawa, sabihin natin office, pinaka-normal na trabaho, nag-oopisina ka, sabihin na lang natin messenger. Sa iyo po ba sa mentalidad nating mga Pilipino, generally, we're talking about generally, hindi pang individual, maire-recommenda nyo ba yung paggamit ng credit card, pag push through na magkakuha ng credit card sa panahong ako personally, for the general public, hanggat maaari, wag muna. Kasi miski na may disiplina, hanggang sa messenger, hanggang miski na kay Mr. Colayco, na akala natin magaling na magaling umawak ng pera. Pag nandyan yung plastic money, di ba? At meron kang biglang nakita. Pag minsan, miski na highly disciplined individual ka na, aminin natin o hindi, may enganyo ka eh. Pero kung naging practice mo, katulad ngayon, kung titingnan nyo ang aking pitaka, wala akong dalang credit card. I always buy in cash. Pero may credit card. Yung credit card, nandoon sa kotse, pangbayad sa gasolina. Ayun. Kasi ngayon, maraming mga promotions ang mga credit cards, you earn points. Kahit pa paano nakakatipid ka ron. Sa bawat 1,000 pinambibili ko ng gasolina, galing doon sa credit card, may binabalik silang 50 pesos, parang nakakatipid ka na rin. Hanggang doon lang ang limit ko sa paggamit ko ng credit card. Lahat nung ginagastos ko doon sa credit card, alam ko at sigurado ako, kaya kong bayaran ng buo sa susunod na bayaran. Kaya, depende yan. It can be, parang martilyo yan eh. Pwedeng makatulong sa paggawa ng bahay, pwede mo rin ipukpok sa sarili mo para makasakit o makahinder sa iyong pagyaman. So eto sir, since natapos na tayo dyan sa credit card, sana maliwanag po sa lahat ng mga nanonood ngayon na yung credit card actually talaga is sobrang malaking temptasyon. Kahit gaano yung disiplina mo sa sarili mo, hanggat merong temptasyon, talagang mangyayari, magagalaw mo pa rin siya. Okay sir, balikan natin tong alam ko na-discuss na natin to last time, pero gusto naming ulit-ulitin para at least, kasi dito sa isang discussion, hindi naman basta na-absorb yan natin. So, ulitin po natin sir yung tamang savings equation. Paano po ba? Tamang savings equation, pag dumating ang sweldo or kita, pag dumating ang pera, magdesisyon na kayo. Magkano ba ang iipunin ko? 500, 1,000, 100, itabi nyo na agad yun. Income minus savings equals expenses. Kung anong matira, yun ang ipagkasya. So yun yung tama. Ibawas, ang unang-unang ibabawas, ang inyong pinagdesisyonan na iipunin. Kasi kadalasan sa atin, ang ginagawa natin yung mga formula natin is, una, income, tapos minus expenses equals savings. Yes. Yan yung mali. Meron ding ginagawa, income minus utang equals utang. Minus expenses. Minus expenses. Yun talagang mali-mali. So, ulitin po natin mga kaibigan, saksak natin to sa mga bungo natin. Kung hindi pumasok, gilitan nyo ng blade para pumasok lang. O di kaya, pwede din gawin yung motivation. Lagay nyo sa kwarto nyo. Yes. Pay yourself first. Lagay nyo sa bahay nyo na dapat income minus savings equals expenses. Yun ang pinaka tamang formula, ika nga. So, sir, savings is also an expense to buy our future. Ano po bang ibig sabihin nito? May isang manunulat, sinabi nga na we should always think of our future. Otherwise, we will not have one. Ang pag-ipon naman, hindi ibig sabihin naman yan ay dinedeprive mo ang sarili mo. Ang ibig sabihin lang yan, you are delaying gratification. Hindi mo ubos biyaya ngayon, araw ng sweldo, uubusin mo na lahat ngayon. You are buying also your expenses for the future. Kaya gastusin din ang pag-ipon. Gastusin para sa kinabukasan. So, kung gusto nyo ng malinaw, maayos, bilhin ang kinabukasan, save. Yun ang... Kaya sinubukan natin dito sir sa ating mga Pilipino, yung mentalidad natin, di ba? Yung naalala nyo yung 100 na ginawa natin na experiment na pag binigyan yung isang Pilipino ng 100, basically, generally pala, uubusin. Yes.
kahit halimbawa, may pera pa pala ako dito, maghahanap ko talaga ng gagastusan, pagkagagastusan na mabili. Tapos, ang isa pang mali na halimbawa, nag-iipon tayo. Kuminsan, sa savings natin, doon tayo kumukuha ng expenses. Yes. Alam mo, yan yung kadalasan tinatanong sa amin, bakit ba mahirap mag-save o parang baliwala nagsisave? Una kasi, hindi malinaw sa isipan sa consciousness na ano ba yung mga gamit ng pag-ipon. Merong uses of saving. Tatlo yan. Save to use, save to keep, save to share. Ano yung save to use? Yan yung alam natin na siguro bata pa tayo, mag-ipon tayo para mabili natin yung laruan pagkatapos ng isang linggong eskwela, isang linggong binibigyan tayong allowance. Dung medyo tumatanda na tayo, mag-iipon tayo ng ilang payday para makabili ng sapatos, isang taon para makabili ng bagong modelo ng cellphone. Save to use yan. Walang mali dyan. Pero hindi lang yun ang gamit ng saving. Ang pangalawa, yung save to keep. Yan yung buying your future. At iba-iba yan, hindi lang yan yung retirement fund. Kasi akala nila, pag save to keep, naku, yan yung pag magre-retire ako. May save to keep para sa education ng mga bata, para sa yung insurance, para sa mga big ticket item. Gusto mong every 5 years, halimbawa, nagpapalit ka ng sasakyan. Meron kang save to keep. O kaya bahay, tahanan, save to keep yan. After 10 years, matatapos mo ng bayaran, or mabibili mo na ang yung big ticket items na tinatawag. Or bakasyon, katulad ni paring Dennis mo. Miski na seminar yun. Ang sarap ng buhay niya doon. Kung lahat tayo gusto natin makapagbakasyon, save to keep yan. Miski na parang isipin ng iba, uy, luho yan Miski na yung luho, pinagpaplanuhan, pinag-iipunan. Hindi mali yun. Mali yun. Ano po bang magandang motivation sa sarili? Kasi itong save to use, madaling gawin to. Pero yung save to keep, medyo may kahirapan to sa ating mga Pilipino. Lalo na to motivate. Tama kayo yung sinabi. Kasi dito sa Pilipinas, nakaka-discourage mag-ipon. Bakit? Mag-iipon ka. Palagay mo na 10,000 isang taon ang naipon mo. Hindi mo ginalaw ng isang taon. At saan ilalagay ang iniipon? Kadalasan sa bangko. Siyempre, pipiliin mo pinakamalaking bangko. Huwag na natin banggitin, baka sponsor nyo rito. Piliin mo na yung mga malalaking bangko, nilagay mo yung 10,000 piso. Pagkatapos ng isang taon, lalaki lang yon sa tumataginting na 65 pesos. So, ikaw, nag-ipon 10,000, hindi ka na naglustay, hindi ka gumasos, hindi ka nag-good time, isang taon, yung 10,000 mo, lumago lang 65 pesos. So, nakaka-discourage. Yan, tama. Tapos makikita mo, yun yung gawa mo. Yung wala kang kakontrol-control, inflation, yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Makikita mo, like last year, ang inflation, ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, yung dating 100, dahil sa inflation rate na 3%, 103 pesos na. Nag-ipon ka ng 100 piso, nilagay mo sa pinakamalaking bangko na kilala mo, lalago lang sa 100 pesos and 65 centavos. Yung bibilin mo, 103. So, iisipin mo ngayon, kung limitado yung makitid yung pag-isip, nako, gastusin ko na ngayon. Kasi hindi ko rin naman mabibili. Next year, tataas yung presyo. So, kaya nadi-discourage or totally hindi na lang nag-iipon. Bilhin ko na ngayon dahil hindi ko naman siya mabibili bukas. So, ang ibig sabihin lang nun, una, bantayan mo yung inflation. 3% tumataas. Ngayong taon, 2010, sabi nila mga around 5%. Hindi tataas ng 5%. Ibig sabihin, yung 100 piso nung Enero, 105 na pagdating ng Desyembre. Yung pera mo na iniipon, dapat lumalago, mas mataas sa 5%. Yun ang unang bate. Para pag mamomotivate ka ngayon, kung halimbawa meron kang pinaglagyan ngayon at lumago siya ng 130, di medyo kampante ka. Siyempre. Diba? Yung biski na next year, mabili mo ng 105, yung bilihin mo ay 105, kampante ka, may sobra ka pa. So, you get motivated again. Uy, dagdagan ko pala ng konti pa yung aking ipon, aabot siya ng 150, konti na lang yung dinagdag ko. So, you get motivated. Napakaganda niya sa sense na pag-uusapan natin yan kaysa sa mag-impo ka sa bangko na lalaki lang ng like 65 pesos lang yung... For every 10,000. For every 10,000 sa isang taon. So sir, etong isang paglalagakan ng savings mo, saan po ba pwede at ano po ba ito? Yes, maraming pwedeng paglagakan. Katulad ngayon na nasa balita nakaraang linggo at tingin ko sa mga susunod na linggo pa,
yung ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas mangungutang sa mamamayan. Ang tawag doon, retail treasury bonds. Ang interest, dahil pinautang mo sa pamahalaan, ang interest nun, 7%. Papautang mo sa kanya ng 10 taon, bibigyan kanya ng interest 7%. Punta tayo dun sa inflation. Kung ang inflation 5%, ibig sabihin, yung paglago ng pera mo, 7%, tinatalo niya na yung inflation. So, yan yung isang instrumento. Ang kagandahan pa, kapag pinautang mo ang pamahalaan, siya ang may pinakamababang risko. Ibig sabihin na malaki ang tsansa, halos sigurado, mababayaran ka. Sa simpleng dahilan na kapag pinautang mo yung piso mo sa pamahalaan, ang pamahalaan lang ang nag-iimprenta ng pera. Kapag dumating ang panahon na kailangan kanyang bayaran, pag wala siyang pera, mag-iimprenta lang siya. Pero kung nagpautang ka sa pribadong tao, pribadong kumpanya, pribadong bangko, pag wala siyang pera, mangungutang siya kung may magpapautang sa kanya or magbebenta siya ng ari-arian niya para may pangbayad sa'yo. Ang pamahalaan, sa kasaysayan ng modern history ng Pilipinas, wala pang pagkakataon na hindi nagbayad ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Napakaganda ng takbo ng usapan natin, sir. Ngayon, chachap-chapin muna natin. Nandun na tayo sa magandang usapan na kung saan ito pala yung isang alternative na parang compare dito sa maglagak tayo ng savings natin sa bangko. Meron pa rin isang magandang alternative. For example, isa lang yun sa mga alternatives, sir, yung sa pamahalaan. Ngayon, tatapyasin natin isa-isa pababa. Sa ordinaryong tao, halimbawa, pinaka-example natin, isang messenger lang. Paano niya ba mapapagawa na, halimbawa, yung pautang yung pera niya, na yung magkaroon ng utang yung pamahalaan sa kanya? Sa paanong pamamaraan naman? Una, ang minimum kasi na pwede mong ipautang sa pamahalaan, 5,000 pesos. So, kung ikaw wala pang 5,000 ngayon at pag-iipunan mo, doon papasok yung bangko. Alam mo, ang bangko, nandiyan yan, maaari hindi tayo payamanin agad, pero maraming serbisyo, produkto ang mga bangko na makakatulong sa ekonomiya ng bansa at sa individual. Doon ka una mag-iimpok, maaaring hindi tinatalo yung inflation, pero yung minimum kasi sa government securities, yung pinag-uusapan natin na pautang sa pamahalaan, ang minimum niya 5,000 pesos. So habang wala ka pa nun, kailangan bunuin mo muna yung 5,000 pesos, open a bank account. Ngayon, sir, halimbawa, meron akong 5,000 pesos. Paano ka magpapautang? Paano ako magpapautang sa pamahalaan? Pupunta ka kapag merong offering period, katulad ngayon, offering period, hanggang August 15 yata yan. Kung di ako nagkakamali, o August 12. Ngayon, Agosto na. Hanggang August 12, pupunta ka sa mga bangko, sa mga kilalang bangko, yung mga malalaking bangko, sasabihin mo, papautang ko yung pera ko sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas sa retail treasury bonds. Hindi ka sa bangko nagpapautang. Ginamit ng pamahalaan yung network ng mga bangko, 42 financial institutions yan, doon pwede magtanggap ng papautang mo sa pamahalaan. So, kukunin nila yung pera, meron sila bibigay sa yung dokumento, napautang mo na yung pera mo sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Yung 7% na interest, kung magkano yun, sa 5,000 times 7% is 350. Yung 350, a year yun. Pero every quarter, hatiin nila yun sa 4, every quarter, binibigay na nila sa'yo. Doon sa nagpautang. Napakaganda to, mga kaibigan, ng pinag-uusapan natin. Yung palang ay isang alternative at isang option pa lang. Marami pa po tayong pag-uusapan at syempre entertain din natin yung mga katanungan mamaya sa atin ng mga nanonood sa atin. Pwede po kayong magtanong, i-type lamang po sa inyong mga cellphone ng RHTV. Pagkatapos, i-text nyo lang po inyong tanong at i-send sa 2600. Mga kaibigan, lahat po yan sa pagbabalik ng Pera-Pera Lang Yan dito sa RHTV. Okay mga kaibigan, napakaganda po ng pinag-uusapan natin dito sa Pera-Pera Lang Yan. Talaga namang yung iba talagang, yung pala yun. Kahit ako din, ngayon ko lang nare-realize. Alam mo, napakaganda ng programa ito kasi ako marami akong natutunan kahit medyo kulang yung ngipin ko. Nadadagdagan naman yung mga kaalaman ko pagdating sa pera. Okay sir, balikan po natin yung yung kanina, yung isa sa mga option nga ng paglalagak at tamang savings na talagang lalago yung pera mo is yung pagpapautang sa pamahalaan sa pamamagitan ng government securities, yung pupunta ka sa mga sa bangko, tapos ano pong sasabihin para recap lang sa lahat ng mga ngayong offering period ng RTBs,
retail treasury bonds. Ibig sabihin, 5 taon, 7 taon, 10 taon, pwede nyo pautang ang pera nyo sa pamahalaan. Every quarter, bibigay yung interest hanggang 7%. Pupunta lang kayo sa bangko at ibibigay nyo ang inyong 5,000. Ano yun? In multiples of 5,000. Meaning 5, 10, 15, 20,000. Hindi mo pwedeng ipautang 7,000. Kailangan divisible by 5,000 pesos. So, pwedeng 135,000, pwedeng 500,000, hindi pwedeng 21,000 kasi may butal na 1,000. Itong offering period, sir, ng halimbawa, utang yung pamahalaan, gaano po ito kadalas? Ilang beses ba ito sa isang taon? Paano ba ito? Ang medyo hindi magandang balita, sa kasaysayan, once a year lang nag-aalok. So pagkatapos nitong August 12, or kinwari naubusan na kayo, kasi ano yan, hindi naman yan panghabang buhay o balong malalim, lahat tayo magpapautang. May target ang pamahalaan. Target niya, umutang ng 30 billion galing sa mga mamamayan through this retail treasury bond. Kapag naabot na yung 30 billion, miski na August 6 pa lang ngayon, kapag naabot niya na yung 30 billion na utang na may nagpautang sa kanya, hindi na, pag pumunta ka sa bangko, sasabihin ng bangko, ubos na. Kasi hindi yun produkto ng bangko, ng pamahalaan ng umuutang. So pag natapos na yung offering period or naabot na yung 30 billion, para makapagpautang ka sa pamahalaan, hindi na 5,000 ang minimum. Ang sinasabi nila, pumapasok na yung market forces. Kasi yung pautang na yan, nagpautang ka, Diego, sa pamahalaan, halimbawa ako ang pamahalaan, ang usapan natin, after 5 years, ibabalik ko sa iyo yung 5,000. Pero yung interest, binibigay ko na kagad sa iyo every quarter. After 5 years, babalik ko sa iyo buo 5,000 pesos. Galing. Kinwari, 3 taon pa lang, or 1 linggo pa lang, nangailangan ka ng pera. Kailangan mo na yung pera. Pwede mong ibalik. Ganun? So, pwede kong kunin ka agad. Halimbawa, nagkaroon ako ng emergency at wala talaga akong mapuntahan. Pwede, kanino mo ibabalik kung kanino mo nakuha. Kung pumunta ka sa isang branch ng BDO, BPI, Metrobank, RCBC, Land Bank, sabihin na natin yung mga lahat sila, doon mo kinuha, doon ka rin babalik sa same branch, sabihin mo, ibabalik ko na ito. Merong bibili nun. Merong bibili nun. Pero, maaaring mabili nga na sa mas mababa or sa mas mataas na halaga. Kasi market forces na. Merong ibang naghahanap ng government securities, meron kang hawak, pwede mo na ngayon maibenta. Pero kung hinawakan mo hanggang 5 taon at dun sa usapan niyo ng pamahalaan, 5 taon kung papautang mo sa akin ng pera, every quarter bibigay ko sa yung interest. Pagkatapos ng 5 taon, 5,000 pa rin ang bibigay ko sa iyo. Kapag binalik mo yon, maaaring mabili sa iyo ng mas mababa, hindi 5,000, kasi tandaan mo, kumita ka na ng 1 quarter eh. Di ba? Pwedeng mas mataas din kung kinwari marami ang nangangailangan ng pera or sobra ang pera, tataas ang bilidod. Bakit ko sinasabi yan? Kung napansin nyo, yung kanina, savings account yung sa bangko. Sinabi natin yung 10,000, 65 pesos lang. Ang ibig sabihin nun, ikaw na may savings account, yung mga manonood natin na may savings account, yung ordinaryong bank account, 0.65% lang ang interest. 0.65, wala pang 1%. Dahil ikaw ay kumita ng 0.65%, babawasan ka pa ng 20% withholding tax. So, ganun kaliit na lang ang natitira. Ito ang pamahalaan na siguradong nagbabayad, nangungutang at maghihiram sa halagang 6 to 7%. Wow. Mo? So, ang laki. yung bangko mismo, gusto niyang pautangin yung nakuha niya sa depositor niya sa pamahalaan. Diba? So, maraming bibili noong promissory note ng pamahalaan na nakuha mo originally. Merong bibili nun. Kasi ang bangko, baka hindi nalalaman ng karamihan, halos 3 trilyong piso nasa bank deposits. Kumikita ng wala pang 1%. Ganun karaming pera ang nasa bangko. Ang pamahalaan, nangungutang, mamimigay ng 6 or 7%. 7%, ang laki nun. Panalo ka na kagad, di ba? Napaangat mo na kagad ng 5%. Tsaka ang maganda dito, sir, kasi yung pinapautang mo, hindi ka talaga tatakbuhan kasi imagine mo, pamahalaan. Hanggang tinatanggap ang pera mo, hanggang tinatanggap ang piso sa labas, yung pinautang mo sa pamahalaan, i-honor yun. Pwede mo pang ipagmayabang.
Na nakakatulong ka. Oo, nakakatulong ka sa bansang Pilipinas. Tapos sabihin mo, may utang pamahalaan sa akin. Yes, di ba? Pwede mo i-post sa wall. Nagpautang ako sa government. Yes. Very true. Ano, literally and figuratively correct. Oo. At ito sir, pag-usapan natin yung pera kanina na mention na kanina na habang nasa break tayo. Yung sinabi mo yung pera is a promissory note. Yes. Yung perang ginagamit natin, yung nasa mga pitaka natin, yan ay utang ng pamahalaan. Ginagarantiyan ng pamahalaan na kahit sinong gumamit niyang pera na yan, na sila ang nag-imprenta, i-honor yan. Meaning, kapag dinala mo sa tindahan, at yung tindahan, tinanggap niya, sigurado yung tumanggap doon sa tindahan na ito magagamit niya ulit, pampalit ng kahit anong produkto o serbisyo, sino naggagarantiya? Ang pamahalaan. So, yung kinukwento ko nung kanina, nung break tayo, yung mga laging tinatanong sa amin ng mga kabataan, bakit hindi bigyan lahat ng tagi-1 milyon ang bawat Pilipino? Pag binigyan mo ng 1 million ang 1 million pesos ang 90 milyong Filipinos, ganun kalaki kagad ang utang ng pamahalaan. So, hindi basta-basta nag-iimprenta at ipakalat ang pera. Lalo na, ang madaling epekto dyan, tataas yung inflation, tataas ang presyo ng bilihin. Bakit? Dati may mineral water tayong binibili, 20 pesos. Meron kang 1 million, meron akong 1 million, isa na lang yung mineral water, bibilin mo yun ng 10,000 piso na dati binibili ko ng 20. Eh dahil kailangan ko rin yun, 10,000 ang bili mo doon sa isang mineral water, bibilin ko ng 20 bill. Hanggang tataas na, lilipad na lahat. Kaya kinokontrol din ang perang nasa sirkulasyon, ang nakakalat sa labas, dahil una, yan ay symbolizing utang ng pamahalaan, kailangan i-honor. Pangalawa, para hindi magtaasan ang mga presyo ng bilihin. Napakaganda ng usapin. Ngayon, may mga tanong ata sa atin through our text line. Ito, ang unang tanong, sir, ano po ba ang pinaka-epektibong paraan sa panahon ngayon para makapag-ipon? Una, yung disiplina, and decide what amount. Si Mr. Colayco, sa libro niya, meron siya nung 80-20 rule. Yung napag-usapan namin na bawat perang pumapasok sa'yo, 20% sana na isusubi o nasa-save mo. Ako, aminin ko dito sa RHTV na milyon-milyon ang nanonood. Ako mismo, hindi ko nasusunod yun 80-20. Pero sabi sa akin ni Mr. Colayco noon, not because you cannot do everything, you do nothing. Start with something. So decide what amount yung kaya mong isave right away. Bawat pasok, bawat sweldo, itabi mo na kagad yun. And then continue on. Saving is a habit. Kapag 21 days kang straight naguhulog sa alkansya, sa ika-22nd day, bago ka matulog, maalala mo, Pepe, parang kulang ngayong araw. Yung pala, hindi ka pa nakakapaghulog. Ganon ang saving as a habit. So kung every payday, nagtatabi ka 500 or 1,000 pesos, do that and make that as a habit. Saving is a habit. Kailangan build that savings habit. Tapos, your saving, kailangan you put it in an instrument that grows. Kasi nga, una, yung binanggitan natin, yung inflation, para makita mo, may saysay naman yung iniipon mo at may dahilan. Save to use ba yan? Save to keep? Or save to share? Ayan. So, eto, may isa pa tayong katanungan mula sa ating text line. Ayan. Ang tanong makasisiguro ba ako na secure ang pera ko sa bangko? Yan. Sa bangko, hanggang 500,000 pesos, ang savings nyo ang savings account nyo ay insured. PDIC insured. Ibig sabihin, kung sakaling ang bangko ay nagsara, merong Arman Bangko. Ako si Arman Benko. May Arman Bangko at kumuha ko ng mga deposits. Ikaw, Diego, nag-deposit ka sa akin ng 550,000. Ang daming pera. Kinuha mo sa wallet mo siguro ngayon. Nag-deposit ka, 550,000. Nagsara yung bangko ko. Okay? Hanggang 500,000, insured yung pera mo. Okay. So, mababalik sa'yo yung 500,000. PDIC insured yun. May ahensya ng pamahalaan na nag-i-insure hanggang 500,000 na mga bank deposits. Yung 50,000, yun ay talo mo. So, anong ibig sabihin yan? Kung kayo maglalagay ng pera sa bangko, do not put over 500,000. Yun pala yung rules nilang basta-basta. So, siguro, halimbawa, may account ka sa ganitong bangko, Armand Bangko. Tapos, dito ka naman, Diego Bangko, 500,000.
Dennis Bangko, doon ka naman para safe. Mo. Yes, para safe. Para insured yung bawat account mo Walang sa bangko. talo, kumbaga. Yes. Okay, sir. Sana naman malinaw sa lahat ng mga nagtanong sa atin through our text line. Mamaya may mga ibang katanungan pa. Dako naman tayo dito, sir, sa katanungang ito. Bakit madali o mahirap mag-save? Yung nasabi natin kanina, kulang sa uses of saving. Tandaan nyo lagi, merong dahilan sa bawat ginagawa natin, sa bawat iniisip natin. Mag-ipon kayo, may it be needs or wants. Kasi sinasabi ng mga iba nagtuturo sa pera, don't buy your wants. Aminin natin yung wants, yun yung nagpapasaya sa atin. Tama. Ang dapat lang, alamin natin yung tamang paraan bago makuha yung mga luho o mga gusto natin sa buhay. Saving is one of them. Identify nyo, save to use para sa mga pangangailangan, sa education, yung bibiling ko new model of a cellphone, yung bakasyon. I-identify nyo yung mga dahilan kung bakit kayo nag-iipon. Hindi yung ipon ng ipon lang dahil sinabihan tayo ng asawa natin, ng magulang natin, hoy, huwag ka masyado magastos, magtipid ka. Find a reason why you are saving. Tama. And then, kapag naabot mo yung dahilan, enjoy. Kasi pangit naman, halimbawa, save tayo ng save, tapos nadi-deprive na pala natin along the way yung sarili natin. Yes. Kasi ika nga sa tawag dito sa human psychology na ang pinaka-ultimate purpose kung bakit tayo nabubuhay is happiness, maging maligaya tayo. Bakit tayo nagtatrabaho ng todo-todo? Para mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Masaya tayo pag nakita natin. It all boils down sa happiness, ika nga. So, siguro, ganun din, alituntunin sa pag-save natin, dapat nagsisave tayo, yung hindi natin nadideprive yung sarili natin na masaya din tayo along the way. Kumbaga, tama yung sinasabi ni Sir Armand na parang ano din yan parang i-determine mo, parang needs and wants din. Ano bang needs, ano bang wants? Bakit ba tayo nagsisave? Alamin din natin kung ano yung save to use, save to keep, saka yung save to keep, and save to share. To share. Ayan. So, eto pa sir, parang recap na lang to Ano ba ang mga alituntunin kapag nag-iipon? Ulitin natin. Una, isipin natin meron tayong mga kakampi at kalaban sa pag-ipon. Yung tinatawag natin na allies. Allies. Ang una nating, siguro discuss na lang natin yung isang kakampi. Kasi yung mga kakampi na yan, kaya natin sinabing kakampi, libre yan. Lahat tayo pwede natin magamit yan. Ang isang halimbawa dyan, yung compound, yung panahon, time. Lahat tayo may 24 oras. Diba? Libre yan. Miskin na yung pinakamayaman tao, hindi makakabili ng extra minute. Tama. So, kung paano natin gagamitin yung 24 hours natin, yun ang makakapagsabi kung aangat tayo sa buhay o mananatiling ganito o maghihirap. Ang gusto kong bigyan diin yung konsepto ng compounding. Ano yung sabihin ng compounding? Yung kita, pinagkakakitaan pa. Kung malinaw na sa atin yung ating dahilan kung bakit tayo nag-iipon, halimbawa, yung retirement natin. Kasi iniisip ng iba, baka yung iba na nagtatrabaho, hindi ko naisipin yung retirement, meron naman tayong SSS or GSIS na inuulugan. Baka hindi nyo po nakukwenta, ang pinakamataas na mabibigay sa inyo na monthly pension ng SSS sa ngayon, pinakamataas na to. Ito na yung mga kumikita ng 500,000 a month ngayon. Ang pinakamataas na monthly pension na mabibigay ng SSS, 10,100. So, kung kayo sanay sa lifestyle, sa buhay na 20 mil, 30 mil, 50 mil, biglang dapa ka sa 10,100, mahihirapan ka. So, anong ibig sabihin yan? Ikaw mismo, kailangan mo mag-ipon at magpalago. Sa compounding, ang ibig sabihin ng compounding, yung kita, pinagkakakitaan mo pa. Baka nabanggitan ni Mr. Colayco rito, for 33 pesos a day or 1,000 pesos a month. Iniipon mo yan at kumikita ka ng 10% halimbawa, compounded. Ibig sabihin, yung kita, hindi mo kinukuha. Pinapalago mo kasama dun sa iniipon mo. Yung 1,000 pesos a month or 33 pesos a day, in 30 years, bakit 30 years? Sabi ng National Statistics Office, ang karaniwang Pilipinong manggagawa, nagtatrabaho 3 dekada. Pagkatapos ng 3 dekada, makukuha niya sa SSS, wala pang 5,000, wala pang 3,000 a month. Diba? Pero dahil ikaw ang nag-ipon 1,000 pesos a month at dahil sa power of compounding, halimbawa 10%, meron kang 2.1 million pesos
buo agad. Kumpara sa SSS pension mo, kung buo, kukunin mo agad, 200 to 400,000 Tsaka hindi lang yan, kung yung na-save mo, halimbawa, gaya ng pinag-usapan natin kanina, ilalagak mo dun, ipapautang mo sa gobyerno, mas lalo siyang lalago. Exactly. O di kaya maghanap pa tayo ng ibang alternative na, halimbawa, yung kita mo na kumikita pa, maliban dun sa sinabi nating inipon mo, mas lalong lalaki siya. Exactly. Yan ay kung 10% compound interest lang. Pag 20%, yung 2.1 million mo, lalago yun to 15 million pesos sa sarili mong kusa. Kung iisipin nyo talaga, anong puhunan ang nilabas ko? 33 pesos a day. Isang kahang sigarilyo or 1,000 pesos a month. Yung mga kababaihan, pariband ng buhok nila. Yung mga ibang kalalakihan, ladies drink siguro, kung saan sila nag-ano. Di ba? Usapan lalaki naman to. Oo, tama. Si Dennis, walang kahilig-hilig dyan. Di ba? 1,000 halos, hindi naman lahat tinatapon ng iba pag pumunta sa mall, pumunta sa gimmick, pumunta sa isang t-shirt na binili na meron lang muka at merong mapa. Binili natin 1,000 pesos, dalawa. Isang bagsakan lang minsan yung 1,000 natin pesos. Kami lagi namin iniisip, lalo na sa mga bata, yung ginagastos namin, iniisip kagad namin, ano ang halaga nito in the future. So, yung 1,000 na ginastos natin ngayong buwan, kumain tayo sa fast food, 2.1 million to 15 million pesos sana yan. 30 years from now. Pagdating mo ng edad ko, kung 10 years old yung anak ko ngayon. So, yun po, na-discuss na natin yung mga allies. Ayan, sa yung time, sabi natin, compounding. Ngayon, sir, kung may mga allies, meron ding mga obstacles. At kalaban. Ano naman itong mga kalaban? Pinaka-number 1 kalaban, yung binanggit natin kanina, inflation. Dahil yung inflation, yan ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pag yung iniipon mo, hindi mas mataas sa inflation, kahit anong ipon ka ng ipon. Yung naiipon mo, umuurong, hindi sumusulong. Katulad ng example ko kanina, 100 pesos inipon mo, nilagay mo lang sa savings account, kumita ng wala pang 1%, palagay na natin 1%, 101 pesos na yung inipon mo. Yung gastusin, 103. Talo ka pa. Deficit ka pa. Yung inflation ang kalaban. Yung ibang mga kalaban, sa sarili na natin. Halimbawa, yung procrastination. Saka na. Alam mo, ang ugali ng Pilipino, di ba? Saka na ako mag-iipon. Kapag na-promote ako, kapag tumaas ang sahod ko, diyan, mag-iipon na ako. Pero pag ganyan ng ganyan tayo, mapapansin mo, 40 anyos, 50 anyos na, hindi pa rin nakakaumpisa. Pagpapabukas, yung kaugalian na yan, nagiging kalaban. Yung iba, spending habits, kung paano tayo gumagastos. Yung iba, basta may sale, sabihin nila, bili tayo dyan, kasi makakatipid tayo. Ako, guilty ako dyan, sir. At ako rin. Si Mr. Kolay ko rin, pag minsan na-attract sa sale. Diba? Kasi makikita mo, 70% off. Bilhin ko na ngayon. Kasi bukas, 100 pesos na siya. Ngayon, 30 pesos na lang. Pero ang simple tip namin dyan, una, be a planned spender. Do not be an impulsive buyer. Ano yung impulsive buyer? Dumadaan ka sa EDSA, napansin mo may sale, bigla kang pasok, bigla kang bili. Pagpalanuhan nyo, kung ano man yung bibilin nyo, pangangailangan or luho, needs or wants man lang yan, be a planned spender. Yan. Grabe, napakaganda ng usapan natin ngayon. Mukhang marami yung nabibitin, Sir Armand. So, pero kinakapos na po tayo ng oras natin. At I guess hanggang dito na lang po tayo. Abangan po ninyo, basta every Friday. Sir Armand, last words po para sa mga nanonood ngayon na alam ko, marami po kayong natulungan. Marami tayong medyo nagising sa katotohanan. Una, tuloy-tuloy silang sumabaybay dito sa pera-pera lang yan sa Usapang Lalaki sa RH TV. Miski na yung mga sumusubaybay sa amin, binibida namin lagi itong programa dahil nakikita to sa internet. Sa internet, mga OFW, maraming sumusubaybay na. Paalala ko lang, pinag-usapan natin dito, maraming bagay, pera, kita, pagyaman. Yung pera, kita at yaman, magkakaiba ho yan. Nasabi na natin, ang pera, nauubos. Ang kita, natatapos kapag nag-retiro na. Yung yaman, yan ang ating pinupundar, pinapalago, at binabahagi. So, let us all get into the wealth generation. Alright. Hindi lang yung maraming pera or malaking kita. Sana po maraming napukaw ang mga diwa. Ano ba ang tamang pag-impok? Ano ba ang pamamaraan sa pag-impok? Sana po may natutunan kayo kasi ako personally bilang host dito sa Pera-Pera Lang Yan, Usapang Lalaki, marami po akong natutunan. Hanggang sa susunod po na Biyernes, mga kaibigan, tutok lamang po kayo dito sa lahat ng gustong yumaman. Ha?
Ito po ang inyong pagkakataon para matuto kung paano ang tamang pag-impok, kung paano ang tamang paggastos ng ating pera para yumaman po. Mga kaibigan, sa pangalan po ng aking kaibigan dito, aking pare na si Dennis Antinor, mula po sa YesFM, ako po si Diego Bandido, hanggang sa susunod na Biyernes, dito po sa Pera-Pera Lang Yan, sa RHTV. Maraming salamat. Sir Arman, thank you po. Pakagaling. Ang ganda ng usapan.